ang daming mga testimonya patungkol kay Kristo. So, sabi si Banghelyo, dili na siya makalakad ng kahit saan. Dahil dumugin siya ng mga tao. Bakit dudumugin si Kristo? Sa mga tao galing sa iba't ibang lugar. Bakit? He is the magnet of love. Di ba? Sa Cebu, Batu Balani sa gugma. Sabi ng Batu Balani, magnet of love. Yan po ang Diyos. Yan po si Kristo na ating sinusunod. Magnet of love. Tanungin natin yung sarili natin. Magnet of love ba tayo? O may sangla na tayo? Yung sakit na sangla, i-isolate ka. No? First reading, may nasakit na sangla. Saan siya titira? Doon sa labas sa kampo. Isolated siya. Hindi siya pwede sasama sa mga tao. Isolated siya dahil may sakit siya na sangla. May sarili siyang mundo. So kahit hindi tayo nasakit na physically ng leprosy, pero minsan ay may sakit tayo parang leprosy. No? Gusto natin iiwas sa mga tao. Oh, sino ba itong mga taong ito? No? At titira tayo sa labas ng kampo. No? Bakit? Yung character natin ay may sakit. Ang pangalan ng sakit ay leprosy. Kung yung mga tao ay iiwas na sa'yo, kapag may sakit ka na sangla or leprosy, hindi lalapit yung mga tao sa'yo. Iiwasan ka sa mga tao. Dahil may makahawa ka na sakit. Amen? Ngayon, yung mga kapatid natin, yung mga katabi nyo, no, hindi ba iiwas sa inyo? Hindi? So, wala kang sakit ng leprosy. Kapag matatakot yung mga tao sa'yo, dahil sa ugali mo, may sakit tayo. Leprosy. Yung ating ugali ay may sakit na tawag, leprosy. Pero si Kristo, kahit may leprosy, ay pupunta kay Kristo. At sabi ng may sakit na leprosy, pagalingin niyo po ako. Kung gusto niyo, gagaling talaga ako. Sabi ni Kristo, naawa si Kristo sa kanya. Hinipo ang may sakit at sabi niya, gusto ko. At ano nangyari sa may sakit? Completely healed. So, tanggapin natin na may sakit tayo ng leprosy. Minsan, iiwasan natin yung mga tao natin dahil yung ating isipan at ating puso ay puno ng tampo. Puno ng galit. Puno ng puot. Totoo, hindi. Iiwas tayo. Bakit? Yung ugali natin ay may sakit na. Ang karakter natin ay may, anong tawag ng sakit? Leprosy. Aaminin natin, kasali itong nagbigay ng humiliya. May sakit din. Anong sakit? Leprosy din. Minsan. Kasali din itong naghumiliya. No? Natamaan sa kanyang sariling salita. Ano si Father Darwin? Natamaan din. Bakit? May tama siya. So, kung aaminin natin na tayo ay may sakit at lalapit tayo sa Kanya, sa simple na hipo niya, ay pagagalingin natin ang masama nating ugali. Ang ugali natin na may sakit. Kumusta naman kayo sa iyong asawa ngayon, no? Father, ngayon na matanda na kami, nagsasama pa ba kayo? Yes, Father. Pero natutulog na kami sa, hindi na kami kasama sa isang kwarto. Bakit may sakit na ba kayo? Kung hindi na kayo magsasama dahil matanda na kayo, may sakit na kayo. So natutulog na kami sa, Father.
Hindi na kami kasama sa isang kwarto. Bakit? Nanimaho naman may anso. Kasi Tagalog og nanimahong anso? Nangangamoy ng panghi. Panghi din ang anso. Na ko'y bagong vocabulary. Panghi. Nangangamoy ng panghi. Panghi ba to? Sakto ba to? Panghi. Pangihi. So, lahat tayo ay may sakit. Hindi siguro physical, but psychological, emotional, and behavioral. Sino bang makapagaling kay Father Darwin? Si Kristo lang. At sa pagpunta nyo dito, ang ibibigay namin sa inyo ay si Kristo. Sa pamagitan ng Sacrament of Confession. Anointing of the sick. Kasama ko yung mga kasaman kong pari, si Father Martin de Lampagos, ang nagmimisa natin kanina, alas 8. At si Father Dindo, nandito din. At si Father Mayong. Sila po ay magbibigay sa inyo sa sakramento. Ito ang ilagay nyo sa isipan ninyo at sa puso ninyo. Every time lalapit ka sa lahat ng pari, sa buong mundo, basta paring Katoliko, tinatanggap mo si Kristo. Why? Jesus is the one instituted the 7 sacraments. Amen? Sinong nag-institute sa 7 sacraments? Si Kristo. Kaya nga, sabi ni Kristo, I will abide you until the end of the earth. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Hindi pa natapos ang mundo. So, sinasamahan tayo niya sa pamagitan ng kanyang iglesia. Sa kanyang mga kaparian. Kung may sakit kayo, sabi sa Ebanghelyo ngayon, pahiling ka mo sa pari. Punta kayo sa pari. Saan ba kayo pumupunta? Sa albularyo, Father. Bakit sa albularyo, pari ang sugod ni Kristo? Pahiling ka mo sa pari. Saan kayo? Sa pari po. Kahapon, may ina-exercise ako na isang albularyo. Kung may bumabalik kahapon, naka-witness kahapon, dito sila na nakaupo. Yung unang ine-exercise ko, yung nanay. Dahil yung nanay nakatanggap bago mamatay ang kanyang lolo. Nakatanggap siya dahil yung lolo niya ay albularyo. So, bago mamatay yung albularyo ng lolo, dapat mapasa po yan. So, siya ang nakatanggap ng pasa load. Kayo, nakatanggap na ba kayo ng pasa load? Yun po ang nangyari. So, sa pakikinig nila sa ating online evangelization, namulat sila sa katotohanan. From Alicia Bohol. So, inuna ko yung nanay, nag-renounce sila dito. At yung anak niya, na favoritong anak niya, na ang plano niya, siya din ang makatanggap kung mamatay na siya sa pasa load. Yung 15 years old na bata, dalagita. Nakaupo siya dito. Yung mga tao nakaupo, katabi niya, pag-react niya, nag-pray ako dito sa loob, nag-react yung bata, Darwin! Sinabihan ako ng mga demonyo dito. Darwin! So, yung mga tao katabi niya, so, nahawa na. No? Natatakot na yung mga katabi niya. Umalis na yung mga katabi niya dito. So lumabas ako dahil kinuha ko siya. So, nasaan na ba yung mga tao dito? Dahil natatakot yung mga tao. So, Satan is real. Ganyan kadelikado ang paglapit sa mga albularyo. Dami, no? Maririnig nyo mamaya, no? Sisigaw yon. Ito si, ano pangalan mo, sis? Si Jocelyn from Davao. Pero, bakit sumigaw ka last Friday, sis? Hindi mo na alam? Nagtatagalog ka din? Tagalog ka ba? Hindi, nagtatagalog ako dito. Sinagot ako niya doon sa likod. Tama na! Di ba, bro? Nandito yung asawa niya. From Davao sila.
Paulit-ulit. Ilang ulit yun, bro? Sabi niya, tama na. Yeah, maraming beses, no? Tama na! Tama na! Minsan ay may mag-react while nag-talk pa ako. Bakit ipatigil ako ng mga demonyo? Dahil hindi lang gusto na malaman ng buong sambayanan ang katotohanan. Bakit? Si Kristo ang katotohanan. Siya ang daan. Siya ang buhay. John chapter 14, verse 6. Nandito din si Brother Juban. No. Lumaki yung tiyan niya. Ngayon ay lumiit na. Pati na yung bayag niya lumaki hanggang tuhod. Bayag yung itlog niya. Oh. Sabi ng asawa niya, bakit ang bayag lang ang lumaki? Nag-reclam. Saan yung misis mo, bro? Andun sa likod. So, ngayon, nandun siya sa hospital. Ang kanyang oxygen ay ginhawa niya, dito na. Oh, sabi niya, parang mamatay na ako, Father. Pinuntahan ko doon, dating daan sila. Pero ngayon, bagong daan na. Huwag ka nang bumalik sa dati, ha? Hindi maganda yung dating daan. No? Bagong daan. No? So, bagong daan. Ito po ang Iglesia Katolika. And then, binibless ko sila. And then, nagkumpisal. And then, sa pag-deliverance ko sa kanya, nakita po ng mga doktor, 2 doktor. Hindi na siya makagalaw. 2 kamay niya, nandito. Pwede niyo siya ma-interview mamaya. Yung paa niya, grabe. Doble yung laki. Ayan, lumiit na. Yung bayag niya, na din, bumalik na. No? Kung nagdududa, pwede niyong i-examine. Just imagine na, umaabot sa tuhod niya. And then, pag-deliverance ko sa kanya, dun sa provincial hospital ako nag-deliverance sa kanya. May 8 demonyo nakapasok. Nagpakilala pa. Dahil yung mga demonyo, may open demons. Kahit hindi, bawal yung dialogue with the demons. Bawal po makipag-usap sa demonyo. Bakit ba malalaman natin yung karakter ng demonyo? Dahil nagsasalita sila. Kahit hindi mo sila kinausap. Dahil may 2 uring demonyo. Open demons, kahit hindi ka nagtatanong, nagsasalita. Mga marites na demonyo. Tinatawag sila na open demons. Meron ding closed demons. Yung closed demon, kahit tatanungin mo yung pangalan mo, niya, ay hindi nagsasalita. Okay? Bawal makipag-usap sa demonyo. Sasabihin mo, kumusta ka na dyan? No? Kumakain ka na ba sa loob? May dala akong pagkain sa inyo. No? Ano bang gustong ialay namin sa inyo? No? Hindi mo kausapin. Bawal yung mag-dialogue ng demonyo. Anong approach ng mga exorcist? Imperative command. Tell me your name. Tell me your number. Imperative command. Do you put a cursed object in his body? Yes or no? Ano siya? Tell me your entry points. Hindi sasabihin ng mga exorcist, kumusta ka na dyan, Lucifer? No? Ilang taon ka na ba nakatira sa katawan niya? Gutom ka na ba? Kumain ka na ba? Natutulog ka na ba? Bawal makipag-dialogue sa demonyo. Pero ang exorcist, may kapangyarihan siya to command the unclean spirit because of the authority given to him from the bishop. Okay? 8 demonyo. At nagpakilala pa ang mga demonyo. Satan is real. Amen? Tinuturo namin sa inyo yung prayer ng simbahan because all of you can deliverance your house as long as you receive and practice cares. Nabaliktad yung relo ko, no? Exactly 2, magsimula na tayo. Tatawagin yung pangalan ninyo. And then, ang team ang mag-assist sa inyo, mag-examine sa inyo kung
Meron ba kayong halong chemical? No. At kung may halo kayong chemical, makikita tayo mamaya, no? Or schedule ka next week for exorcism. So ngayon, magsimula na ako sino yung i-recommend ng case officers natin? Ang uunahin ko sa pag-exercise. While tatawagin yung mga pangalan nyo, huwag kayong matatakot dahil may sisigaw dito. No? Sinabihan, yung dalagita, 15 years old, may revelation yung demonyo. Kahit hindi ako nagtatanong. Sabi ng mga demonyo, kahapon, sabi ko sa kanila, I asked them imperatively, tell me your name. I am the one. So tell me your name, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kapag sasabihin na nilang pangalan, yun, maganda yun. Malapit na po yun. I am the one. I am Lucifer. No. So tell me your numbers. Numbers is, ilan sila? We are 100 and her body, 100 unclean spirits. No? Yan, sabi ng mga demonyo, Darwin, huwag niyong ipakasal ang kanyang mga magulang. Dahil sila ang entry points ko sa kanilang pamilya, maliban sa pagka-albularyo nila. No. Kahit hindi ako nagtanong. No? Darwin, stop that prayer. The prayer of the church, the deliverance and exorcism prayer. Natatakot ang mga demonyo sa prayer ng simbahan. Grabe, no? Kaya nga, proud ako na ako ay Katoliko. Proud ba kayo? Ikaw, bagong daan ka na. Ang dami ngayon bumalik sa simbahan because during they are member of the Catholic Church before. Walang nagpaliwanag sa kanila about sa kagandahan ng simbahan na tatag ni Kristo. Kung bibili kayo ng damit, original. Kung bibili kayo ng sasakyan, quality kayo. Di ba? Quality yun. Kung bibili kayo ng sasakyan, branded yun. Proven and tested. Kung sa simbahan, peke ang pipiliin nyo, dapat original! Uy. Kaya nga, tinatawag tayong Roman Catholic. Bakit? Bakit tayo tinatawag na Roman Catholic? Hindi na yan agawin yung pagka-Roman Catholic natin. Maraming Catholic ngayon, pero hindi Roman. Pero bakit Roman Catholic tayo? Dahil doon nailibing si Pedro sa St. Peter's Basilica. Hanggang ngayon, yung mga buto ni St. Peter, nandun ito yung altar sa St. Peter's Basilica. Ito, altar. Sa ilalim ng altar, may cave doon. Nandun ang mga buto ni San Pedro. Hanggang ngayon, nandun ang ating Santo Papa. Why? He is the successor of St. Peter. Kaya tinatawag tayong Roman Catholic. Bakit ba kailangan natin makonect kay Pedro? Dahil si Pedro lang ang nakatanggap ng susi. Amen? Hindi naman pinaduplicate ni Pedro yung susi. Sinabi ni Kristo, ipaduplicate mo yung susi ha. Ibigay mo ni Kibuloy at ni Eli Soriano. Wala. So si Papa Francisco lang ang nakatanggap ng susi. Direct to Saint Peter. Amen? So bakit kayo Roman Catholic? Tayo? In connection to the faith of Peter. In connection to the authority of Saint Peter. Given by Jesus Christ in Palestine. Amen. Saan nagsimula yung simbahan mo? Sa Amerika. Doon ba namatay si Pedro sa Amerika? Saan ba natatag ang simbahan mo? Made in the Philippines. Dito ba na ilibing si San Pedro? Wala. Sa Roma po. It is attested by great
archaeologists throughout the whole world. Hindi na po yan yung ebidensya, nandun ang buto niya. Yung mga archaeologists na po niyan ang nagpatunay. Amen? Natutuwa ba kayo? Kung yung iglesia mo ay nagsimula lang sa Pilipinas, uy, delikado po yan. Piki yan. Kung kayo ang papiliin, may piki na damit at may original, ano ba yung papiliin? Ibibigay sa inyo? Original or piki? Oh, very good. Kung original lang na damit, lalo na yung simbahan, original din. Kung ang iglesia ni Kristo ang tunay, ako po ay hikayatin ko kayo lahat na lilipat tayo sa iglesia ni Kristo dahil ang iglesia ni Kristo ang tunay. Handa ako na huhubarin ko yung clerical ko at maging iglesia ni Kristo. Kung ang iglesia ni Kristo ang tunay, kung ang born again ang tunay, mag-born again tayo lahat. Kung ang dating daan ang tunay, magdating daan tayo lahat. Pero hindi naman sila tunay eh. Mukhang tunay lang. Pero tayo, ang Iglesia Katolika, maraming makasalanan sa simbahang Katoliko. Totoo hindi. Maraming sugarol. Totoo hindi. Maraming walang direksyon sa buhay. Totoo hindi. Pero sa ibang sikta, mababait sila. Totoo hindi. Pero bakit wala ni isa na naging santo? Kahit sa kabaitan nila, bakit ni isa walang naging banal sa kanila? Bakit? Hindi nyo alam ang sagot? Tatag sila ng tao at ang tao ay hindi banal. Amen? Bakit ang simbahang Katoliko maraming kasalanan? Walang direksyon sa buhay. Bakit ang daming naging santo? Dahil ang nagtatag nito ay hindi ordinaryong tao, si Kristo. So naunawaan na ninyo. The church is holy not because of the members. The church is holy not because of the leaders. Why the church is holy? Because of the founder. Ulitin ko ha. The church is holy not because of the members. Mga members man ta. The church is holy not because of the leaders. Father, iiwanan ko yung mga kasambahan, Father. Dahil may kilala akong pare. Walang modo, Father. The church is holy not because of the leaders. The church is holy because of the founder, Jesus Christ. Amen? This church is proven and tested. Iiwanan ninyo at papalitan ninyo sa simbahan na ni isa walang naging banal? Uy. 1 Corinthians chapter 14 verse 33, the church of God is called the church of the saints. Anong simbahan ni Kristo natatag? Simbahan ng mga banal. Kaya nga, yung ating parokya ay ang pangalan nila mga banal. Oh, Saint Agustin Pares, di ba? Pumunta kayo sa Panglao, Saint Agustin Pares. Sa Lubok, Saint Peter and Paul. Taga saan kayo? Yung Kalape. Saint Vincent Ferrer. Dahil ang mga simbahan ay tatawagin ng simbahan ng mga banal. So, naintindihan nyo? Yung mga simbahan natin, yung mga parokya natin, may patron na banal. Meaning to say, ayang patron na yan ay ang ating modelo sa ating parokya. Sa pagsunod natin ni Kristo, naging ganap na siya. Okay? Meron naman tayong Bisaya na obispo na malapit na maging santo. Si Bishop Kamumot sa Karkar. Kilala niyo si Bishop Kamumot? Yan. Chupilo Kamumot sa Cebu. Malapit na siya maging canonize. Banal na talaga siya, pero ang official pronouncement, ang simbahan ang mag-pronounce niyan. Bakit? Siya lang nakatanggap ng susi. Hindi si Kibuloy. Hindi din si Felix Manalo. Si Pedro lang ang nakatanggap ng susi. Amen?
So, ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. After sa yung religious items ninyo, ha? Yung oil, yung salt. Diyan lang kayo sa inyong, saan kayo nakaupo. Huwag na kayong lumapit sa akin, ha? At yung mga hindi na hirapan na naka-receive na kayo ng communion kanina, di ba? Dahil nagmisa tayo alas 8. So sa mga may sakit, dublihin nyo yung pagsimba ninyo. Okay? Dagdagan nyo yung pagsimba ninyo. Dahil ang ma-receive natin, ang tunay na katawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na namimigat yung katawan mo? Ha? Medyo? So sa pagpasok siya dito sa exorcism room natin, kahapon, nawala na siya. Hindi mo na alam yung pagpasok mo dito? Grabe na siya yung pagsigaw niya, no? Meron ka pang nakikita ngayon? Meron pa? Ilan sila? 8 din? Diba 8 yung nakita mo last Friday? Pero ngayon ilan na sila? 6 na lang. Nakuna ng 2. No, hindi lang tayo magmamadali. No. 6 na lang daw nung natira. No. So, nakikita mo pa. Sa katabi mo. No. So, open yung third eye niya. So, i-close natin. At yung asawa niya, yung mister niya, pwede naman mag-deliverance sa kanya kung gusto silang uuwi dun sa Davao. So, knowledge is power. Pwede kayo magka-deliverance. Honestly, yung mga pasyente natin, lalong-lalo na yung tatay, ini-empower ko na siya mag-deliverance. Kung gagawin niyo po yan, ang daming mga sakit na gagaling. Ha? Using the sacramentals of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? At dahil din sa mga sacramentals na iyan, Padre Bayong, tapos ka na? Anointing of, si Father Mayong mag-anointing of the sick, yung mga may sakit, ha? After sa blessing ko sa sacramentals. So, salamat ako ni Father Mayong dahil tinutulungan talaga niya ako. So, bigyan natin ng papuri yung mga kasamaan kong pare na very dedicated and committed sa pagbigay sa inyo ni Kristo talaga. No? Pwede naman matulog si Father Mayo ngayon. Ang sarap matulog ngayon. Pero hindi yan natutulog. Katulad ako din ay minsan ay from Thursday to hindi ako makatulog from 1 to 2. No? Siesta hour po namin yan. No? Pero wag kayong mag-alala. Tingob bitaw ang pagkatulog. Inigkamatay na. Pahulay nga dayon. No? So, mag-bless na ako sa salt ninyo. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever planes you are sprinkled, may bantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given to the use of mankind. May all who use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Amen. So lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Naalala ko, ikaw yung na-scam ng mga espiritu, no? May espiritu pa rin ng mga scammer. Yung may humihiram sa kanya ng pera, makausap niya yung mga espiritong gala. Kung pupunta siya sa sementeryo, makausap niya. May isang beses na bumibisita sila sa sementeryo, nakikiusap yung espiritu, sister, no? Ihatid nyo kami sa Tagbilaran. Ilang espiritu yon? 2. So, babae, bata at babae, mag-ina.
Nakikiusap sa kanya na magpahatid sa katedral. Sinamahan naman nila. At yung auntie niya na matagal lang namatay, humihiram sa'yo ng pera, 7,000. Pero sinasauli din, binabayaran din siya ng 7,000. Walang interest. Walang interest. Akala ko, pwede tayo magpa 5-6 sa mga espiritu. Pero may isang kaluluwa ng isang santo. Naghiram sa kanya, si San Pedro. Si San Pedro. Umihiram sa kanya ng pera si San Pedro. Tapos San Pedro walang pera. So ilang, libo yun? 100,000, no? 100,000. Siningil mo si San Pedro. Pero anong sabi? Hindi nakabayad si San Pedro. Bakit? Napatay na, nandun na siya sa sa impyerno. Tinapon na siya sa impyerno. Kaya pala, hindi nakapagbayad ng 100,000? 100,000 talaga? 135,000, to be precise. No? Ito talaga si San Pedro. Hanggang ngayon, hindi siya binabayaran. Saan mo kinuha yung pera mo? Online. Online na pala sila. Ay, tignan na yung mga espiritu na ito. Kung may scammer na totoong tao, meron din mga scammer na mga espiritu tonto. Pero ngayon, hindi mo nabayaran, no? Pero sinisingil ka na sa, siya na ang magbabayad, no? Grabe, no? So, nag-overtime yung mga demonyo. Tayo ay relax lang, nagfi-Facebook lang. Yan po ang experience nila. At marami pa akong experience related sa kanilang experience, no? Dito sa ministering ito, hindi makalayas yung mga demonyo. Yung mga activity nila ay hindi makatalab at hindi makadeceive sa atin as long as we study more the experiences of the church in the 1st century, 2nd century, 3rd century. So hanggang ngayon, patuloy pa tayong nag-aaral. Amen? So mga demonyo, high-tech na. Wala pang online nung una. Pero ngayon, online na sila. Nagamit na silang ng messenger. Yung mga possessed, mag-chat sa akin. Father, ready ka na ba na mag-aalay ng misa sa kanyang kaluluwa? Papatayin namin. Hindi na siya aabot ng 12:00. Imagine ka. Mag-chat yung mga demonyo sa akin. Na-chatmate ko. Pero hindi ako mag-reply sa kanila. Alam nyo yung reply ko sa kanila, Mama Mary, pray for, example, ang pangalan niya ay Talpulana. Ito lang reply ko sa kanila, no? Saint Raphael defend Talpulana. Sa anong imo man ang iapil? Nagitumban na ang among ulo. Ni Saint Gabriel, Saint Michael, no? Tatapakan lang yung ulo namin. Huwag mo tawagin si Gabriel. Matutuwa nga ako sa kanila eh. Mama Mary, cover your mantle of protection to Talpulana. Wala na. Yan sila patyon ka na mo, Darwin. Patyon. Kung tubag prayer. Litany of Saints. Yan naman kung naibaw mo na you will call the intercession of the saints. How powerful their intercession are. Amen? Lalong-lalo na sa babaeng ito. No? Sasabihin ng mga demonyo while we are doing the exorcism, magdadasal kami ng rosaryo, Darwin, wag mong tawagin ang babaeng iyan. Please, Darwin, wag mong tawagin. Magmakaawa na don't pray the rosary. Kumusta na kayo? Nagdadasal pa ba kayo ng rosaryo? Ha? Bakit hindi kayo, yung iba hindi sumagot? So from now on, let us pray the rosary every day. By praying the rosary every day, you consecrate your family. And Mama Mary is always with us. Hindi ka ma-imperno basta nandyan si Mama Mary sa buhay natin. Amen? Natutuwa ba kayo? The great protector to us is the Mother of God. So, isunod natin the blessing of song. Our help is in the name of the Lord, who made heaven
and earth, the blessing of water. You creature water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which you consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. Sprinkles the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness, then ever locality freed from baneful and needy snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, humanity put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the dew of your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease. Venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please with regard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when the made well we give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. General blessing ang kasunod. Candles, rosaries, Benedictine medals, Benedictine cross, Benedictine rings, sacred images of God, sacred images of the saints, handbooks, scapulars, all your religious items in your hands. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all these religious items, that we will hence use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these sacred religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the practice of priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Init. So, yung holy and exercise water, mainit daw sa kanya. No, nagre-react na siya ngayon. No. So, kung makita nyo, marinig din nyo ngayon, ha? Magsimulan ako ang mga alas 2 sa exorcism. At kung may mag-react man sa diagnostic prayer, wag nyong videohan mamaya, ha? Dahil magsimula na tayo. Okay? Mag-anointing of senses po ako sa inyong lahat. Okay? This is consecration of senses. By the way, mga kapatid, kung marami kayong biyaya galing sa Panginoon, pwede kayo mag-share sa ministry. Yung team natin ay wala na, lalong-lalo na yung mga Delores ministers, inaalay na nila yung sarili nila sa ministry. So, kung may share kayo, malaking tulong para makapatuloy tayo. At meron din tayong tinayon na building doon sa Balilihan. Kung may kabilya kayo, pwede nyo i-donate doon, no? Hollow blocks, no? Ongoing pong construction natin sa Balilihan, Bohol. Magtayo tayo na malaki na chapel at dormitory din, lalo-lalo sa mga walang matulugan. Lalo-lalo na yung series natin. Hindi pa sila makauwi for series of deliverance and exorcism. Yan ang kinakailangan natin. Okay? It is owned by the Diocese of Tagbilaran. At yan po ay training ground din sa mga gustong maging exorcist. I-share ko po yung karanasan natin at yung kaalaman ng simbahan na ating natutunan all throughout the years. Amen? So doon po sa Durol, Balilihan, may nagbigay sa atin ng 1 hectare doon. Ongoing po yung construction doon sa building. Amen? Dahil 1 year na lang ako dito sa parokya, 1 year na lang. And then after that, no, hindi ko alam kung saan ako i-assign ni Bishop. Basta may permanent office na tayo. Kaya nga, hindi natin na-develop ang lugar natin dahil hindi naman ito sa diocese. Nag-rent lang po tayo dito. No? At kung may nag-ani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng kalahating kilong sana? Bigas. No? Kalahating kilo lang. No? And then, kung tatanggap din kami ng lubid na ang dulo ay kambing, babo. Pero kung wala kayong pera, pray for us. Yan ang kinakailangan namin to have a grace of perseverance na makapatuloy kami hanggang sa dulo ng aming buhay. Nahiram na buhay. Hanggang may buhay, iaalay namin ang sarili namin para sa ministry ni Kristo. Amen? At kung hindi kayo nagka-avail ng sacramentals, lalo na ng olive oil, nag-bless ako kanina, nakita ninyo, ibibigay ko yan sa inyo. Yung mga wala talagang, grabe yung hirap niya. No? Lapit lang kayo kay nanay, parang walang rason na hindi ka makatanggap ng holy and exercise oil. Amen? At maraming salamat sa inyo. Isalim nyo kami araw-araw sa inyong dasal. Kahit 1 hour Father lang, para ni Father Darwin at sa team. Dahil hindi po tao ang kalaban natin pala, kundi ang demonyo. Amen? So, mag-anointing of senses po tayo ngayon. Then si Father Mayong mag-anointing of the sick. And then after that, papasok na ako dito for exorcism. Okay? Can you close your eyes and bow down your head? And let us observe silence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to tell you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever through Christ, O Lord. Gamitin nyo yung tubig at ang holy and exercise water and oil. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo sa noon ninyo. With great devotion, I sign you on the ears that you may hearken the divine precepts, ang ating mga tainga. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata.
I sign you in the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ating ilong. I sign you in the mouth that you may utter the words of life in yung bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Pinagi ni Santos kay hilog si Megbaong kaluit tabangan unta kamo sa Ginoo, pinagi sa grasya sa Espiritu Santo. Ano kuno na kami sa maayo, kuno na mo sakit kung sa maayo, sala pasaylo, kuno kami sakit kini mamaayo. Kininta na mo gipangay kanimo sa nga ni Kristo mong Ginoo. Kahapon si Nanay, ano pangalan mo, Nay? Teresita Kanda. Masakit yung kanyang balikat. Hindi niya maisa. Kahapon nagkasalubong kami doon. No? Ninagyan ko lang ng holy and exercise oil and prayer ng simbahan. Kumusta na, Nay? Bumalik yung sakit mo? Ha? Hindi na? Okay na. So, hindi niya itaas. May isa ka. Hindi niya maitaas yung kamay niya. Pero ngayon, maitaas mo, Nanay. Masakit pa rin? Konti na lang. Pero nung una, kahapon, pagtaas ko, aray! Sabi Nanay, aray. Pero after sa prayer, simple prayer lang. Yung prayer na ni Father Sikia. Natutuwa ba kayo ngayon? So, yung mga parte ng katawan nyo na may karamdaman, pwede nyo i-prayer of deliverance. As long as you practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals, yung binibless natin. Hindi na po yan basta-basta, ha? Holy and exercise water. Holy and exercise oil. Sister, Jocelyn, kumusta ka na? Anong na-feel mo sa holy water? Nag-bless tayo ng ang init? Init na mainit? May holy water tayo, di ba? Yan. Magkuha ka ng kaunti. Yan, bago yung na-bless, di ba? Sige, kuha ka. Ilagay mo sa kanyang kamay. Maliit lang. Sis, ano? Mainit pa rin? O maginaw? Ha? Mainit? So, how powerful the prayer of the church. Ang ordinaryong tubig, pwede natin gamitin to cast out the unclean spirits. Natutuwa ba kayo? Kung siya ang unahin ko ngayon, ha? Dahil, tinan nyo, matamlay na. Tinan natin mamaya. May 6 pa daw na nakikita niya. 6 na espiritu. Di ba? Yung espiritu, hindi nyo makita dahil espiritu. Pero makakita siya. Dahil open yung third eye niya. Yung mga pasyente natin, after closing the third eye, sabi nila, Father, hindi na namin makikita. Nasalamat sa Diyos. Pero maririnig na namin, Father. So, hindi mo na makita, pero marinig mo na. So may third ear ka na. Matapos ma-close yung third eye mo, no? Ang third ear naman. So, yan. No? After closing the third eye, makarinig. Psychic ability po yun. So, ongoing, patuloy natin i-pray ang prayer ng simbahan. Natutuwa ba kayo ngayon? From Davao. Kailan lang kayo dumating, bro? Last Sunday. So, nakapunta kayo dito sa Sunday? Hindi pa. Pag Thursday na. So, first time nila pagpunta sa Thursday. Nag-react agad siya? Oh. So, Friday, pag Friday na, dito. So, nirecommend na ng case officer natin siya na ma-exercise. No? So, huwag kayong matakot dahil hindi ko alam kung may sisigaw ba dito, pero usually, kapag nandyan pa yung mga demonyo, sisigaw sila. Bakit sisigaw sila? Puno sila ng takot. Kayo din? Puno ba kayo ng takot? Liwat mo sa inyo. No.
ang liwat sa Ginoo is full of faith, not full of fear. Amen? So ngayon magsisimula na ako at tatawagin na po yung pangalan.